Hello, no? So ngayon, no, dito sa atin, sa mga tao, maraming mga tao talaga no, na nagtataka na no, or maraming nagtatanong. Minsan nagtatanong sila sa mga preacher, sa mga pastor, mga pari, o kahit sino mga tao na mga may alam sa patungkol sa Panginoon. Marami ring mga scholar, no, mga Bible scholar no, na naghahanap ng kasagutan kung saan ba talaga galing ang Panginoon. Maraming mga tao nagtatanong yan. No? Sa akin din maraming nagtatanong, no? Yung mga tao kasi no, parang bang nagdadalawang isip sila sa Panginoon, or yung mga taong parang naniniwala sila o hindi, no? Na may Diyos. Kasi nga unang tanong nila kung totoo ba ang Panginoon? Kung totoo ang Panginoon, saan siya galing at sino ang kanyang mga magulang? Dito sa Biblia, sinasabi dito sa Genesis, in the beginning, God. In the beginning, God. So sa simula pa lang, Diyos na, may Diyos na. So kung ako tatanungin kahit sino, kung totoo ba ang Panginoon, yes, I believe. Bakit? Ang Biblia ay siyang nagsasabi ng katotohanan. At ito ang ebidensya na may Diyos. Pero kung tatanungin niyo ako kung saan galing ang Panginoon, sino ang kanyang magulang, or ang masasagot ko lang yan, hindi ko alam. Ang kasulatan mismo nagsasabi, from everlasting to everlasting, you are God. Ang Diyos, ang Biblia mismo ang nagsasabi dito, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. So kung babasihan mo, intindihin mo ito ng mabuti, ang Diyos, walang simula at walang katapusan. From everlasting to everlasting, you are God. He is God. In the beginning, God created the heavens and the earth in the beginning. So wala tayong masasagot niyan kung kasi marami dito naglipana ng mga false prophet no, na ginagawaan nila ng mga animated cartoons na ang Diyos ang ganito ganyan, sa simula pa lang na ganito ang Diyos, saan galing yan? That is demonic and satanic movie. Kasi kung tayo tatanungin kung saan nagsimula ang Panginoon, saan galing ang Panginoon, sino mga magulang niya, saan siya galing or sino, hindi ko alam. Yan ang sagot ko niyan. Hindi ko alam. Maraming mga tao niya na parabang sa kakahanap nila ng sagot kung saan galing ang Panginoon. Kasi kung ang isang tao nagtatanong or naghahanap kung saan galing ang Panginoon, kung mayroon man ang Panginoon saan galing, yung tao na yan nagdadalawang isip sa Panginoon. Nagdadalawang isip siya kung maniniwala siya o hindi. So kung ang ganyan ang klaseng tao, nagdadalawang isip siya, hindi niya paniniwalaan ang Biblia. Dito sa Biblia, sinasabi ni Santiago, kung ang isang tao nagdadalawang isip, para siyang isang balod or alon. No, para siyang alon sa dagat na kinukuso-kuso. Ganyan ang isipan ng bawat tao na nagdadalawang isip sa Panginoon. Ang kaya nga sinasabi dito, walk by faith. By faith tayo ay mananampalataya. Through faith sa ating Panginoong Jesucristo. Believe na may Diyos tayo. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo bumaba dito sa lupa. Pinadala siya ng kanyang ama. Pinadala siya ang ating Panginoong Jesucristo, ang bugtong anak ng Diyos. Pinadala dito sa lupa upang sa pamamagitan niya magkaroon tayo ng buhay. Kasi kung buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Kasi kung wala ang ating Panginoon Jesucristo, siguro hindi ko alam kung anong nangyayari sa atin ngayon. Mananatili tayo noon na hintil. Godless, siguro. So, pasalamat tayo sa ating Diyos Ama dahil sa kanyang pagmamahal is inabot niya ang kanyang mga kamay dito sa atin upang magkaroon tayo ng daan. Relationship, connection, daan patungo sa Ama. Pintuan
makapasok sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanyang bugtong anak na si Jesucristo. Ayon doon sa kanyang sinasabi, doon sinabi niya na siya ang bugto kong anak, bugtong kong anak, pakinggan ninyo siya. Yan ang utos ng ating Panginoon. So, sinong inutusan ito? Tayo mga tao, na dapat tayo makikinig sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi siya ang ipinadala ng Diyos Ama upang sa pamamagitan niya tayo ay magkaroon ng connection, relationship, daan patungo sa Diyos Ama. Kasi ang kaligtasan sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo at wala ng iba. Wala ng iba. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo noon na siya ang pintuan. Siya ang pintuan, siya ang daan, siya ang pintuan. Ang lahat ng tao na hindi dumadaan sa pintuan at umaakyat doon sa baybakod, sa pader, ay magnanakaw. So ang lahat dapat ay dadaan sa ating Panginoon Jesucristo. Walang nakakapunta sa Ama kung hindi dadaan sa pintuan, hindi dadaan sa daanan, sa tamang daan, which is Jesus Christ. So maraming tao na gumagawa nun ngayon, so iwasan natin at bantayan natin. Na sana bumalik kayo sa ating Panginoon at doon tayo mananampalataya. Kasi ang kaligtasan ay nasa Kanya at wala kahit sino man. So that's all. No? Thank you.